Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Althea Ramos at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa tungkol sa wastong paraan ng pagkain ng itlog para sa mga nasa edad na 60 pataas upang mapangalagaan ang ating mga bato. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung ang isang simpleng ugali sa pagkain ng itlog tuwing umaga ay maaaring tahimik na nagbibigay ng matinding presyon sa inyong mga bato at nagpapahina sa mahalagang organ na ito sa paglipas ng panahon? Mga giliw kong tagapakinig, ang itlog ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamasustansyang pagkain sa ating pang-araw-araw na hapagkainan. Nagbibigay ito ng mataas na kalidad na protina kasama ang maraming bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Dahil dito, maraming Pilipino, lalo na ang mga nasa middle age at mga senior citizen, ang pumipili ng itlog para sa almusal sa pag-asang mapabuti ang kalusugan at mapanatili ang lakas. Gayunpaman, ang hindi alam ng lahat ay ang paraan ng pagkain, ang oras, at ang dami ng kinakain ay may malaking epekto sa kung paano pinoproseso ng katawan ang sustansyang ito. Sa aking 35 taon na karanasan bilang isang doktor, nakita ko sa maraming pag-aaral na maraming nakatatanda ang sumusunod pa rin sa nakagawiang pagkain noong sila ay bata pa. Gayong ang katawan pagkatapos ng edad na 60 ay malaki na ang ipinagbago. Ang pagkakaibang ito ang madalas na nagiging sanhi kung bakit kailangang magtrabaho ng mga bato nang higit sa nararapat. Ang masaklap pa rito, karamihan sa mga tao ay naniniwalang kumakain sila ng malusog, habang sa katotohanan ay hindi nila sinasadyang dinadagdagan ang pasanin ng sistema ng pagsasala, filtration system ng kanilang katawan. Subukan ninyong obserbahan ang inyong katawan nitong mga huling araw. Madalas ba kayong nagigising sa gabi para umihi? Pagkagising sa umaga, napapansin nyo ba na medyo namamaga ang inyong mga bukong-bukong o tila sumisikip ang inyong tsinelas o sapatos? Kapag tumingin kayo sa inyong ihi, mayroon ba itong maraming bula na matagal mawala? Bukod dito, ang ilang tao ay nakararamdam ng pambihirang pagkapagod, kawalan ng gana sa pagkain, o mabilis na paghina ng katawan. Marami ang nag-aakala na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa ilang pagkakataon, ito ay mga tahimik na senyales na ipinapadala ng katawan upang magbabala tungkol sa kondisyon ng mga bato. Sa loob ng mahigit 3 dekada sa larangan ng nephrology sakit sa bato, marami akong nakitang kaso na nagpabagabag sa akin. May mga pasyente na dahil sa sobrang pag-aalala sa kalusugan ay tuluyang tinanggal ang itlog sa kanilang pagkain. Ang resulta, nang hina ang kanilang mga kalamnan, muscle loss, bumagsak ang resistensya, at lalong naging sakitin. Sa kabilang banda, mayroon ding naniniwala na ang itlog ay superfood, kaya kumakain sila ng sobra-sobra araw-araw nang hindi alam na ang katawan, pagkatapos ng edad na 60, ay hindi na kayang magproseso ng protina gaya ng dati. Kapag tumaas ang protina at mga dumi nito sa dugo, kailangang magtrabaho ng doble ang mga bato upang masala at mailabas ito. Kaya naman, ang issue ay wala sa kung mabuti o masama ang itlog, kundi sa kung tama o mali ang paraan ng paggamit nito. Kapag naintindihan ng tama, ang itlog ay nananatiling napakahalagang pagkain para mapanatili ang muscles at magbigay ng lakas. Sa diskusyong ito, susuriin natin ang 4 na mahalagang aspeto ng pagkain ng itlog para sa mga senior. Una, ipapaliwanag ko kung bakit kailangang magbago ang paraan ng pagkain ng itlog pagtuntong ng 60 anyos. Pangalawa, ituturo ko ang 5 karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami. Pangatlo, ibabahagi ko ang golden ratio sa pagkain ng itlog upang maprotektahan ang bato habang pinapanatili ang lakas. At huli, magbibigay ako ng simpleng menu na maaari ninyong masunod agad sa inyong bahay dito sa Pilipinas. Kung tatapusin ninyo ang pakikinig na ito, mas maiintindihan ninyo kung paano ayusin ang inyong pagkain upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi, maiwasan ang manas, at mapanatili ang sigla ng katawan. Bahagi 1. Ang pagbabago ng bato pagkatapos ng edad na 60. Maraming mga Pilipino sa edad na ito ang nagtatanong, bakit ang itlog na itinuturing na complete food ay kailangan ng kainin ng may pag-iingat? At noong bata pa tayo, kaya nating kumain ng itlog araw-araw nang walang problema. Ngunit sa pagtanda, ang kakayahan ng ating mga bato ay bumababa na. Isipin ninyo ang inyong bato na parang isang water filter sa bahay. Noong bago pa ito, mabilis itong makasala ng daan-daang litro ng tubig. Ngunit pagkalipas ng 20 o 30 taon, ang filter ay nagkakaroon na ng mga bara, bumabagal ang daloy, at hindi na kasing talas ang pagsasala.
Ang bato ng tao pagkatapos ng edad na 60 ay dumadaan sa ganitong proseso hindi dahil sira na ito agad, kundi dahil sa natural na pagtanda. Ayon sa mga medikal na pananaliksik, ang bilis ng pagsasala ng bato, EGFR, ay bumababa ng average na 1% bawat taon pagkatapos ng edad na 40. Ibig sabihin, pagtuntong ninyo ng 70, ang kakayahan ng inyong bato ay maaaring 30% hanggang 40% na mas mababa kaysa noong kayo ay nasa 20s. Ang problema ay marami sa atin ang kumakain pa rin ng malalaking serving ng karne at itlog gaya ng dati, na parang pinipilit natin ang isang lumang makina na magtrabaho ng kasing bilis ng bago. Ito ay nauuwi sa overload. Bahagi to, protina sa itlog at ang panganib ng nitrogen waste. Ang isang katamtamang laki ng itlog ay may 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina. Mahalaga ito para sa cells, ngunit ang pagproseso nito ay lumilikha ng dumi na tinatawag na nitrogen. Ang nitrogen na ito ay nagiging urea na kailangang ilabas ng bato sa pamamagitan ng ihi. Kung ang bato ay isang pabrika ng basura, ang pagkain ng sobrang protina ay parang pagtambak ng mas maraming basura sa pabrika. Kapag matanda na ang bato, hindi na ito kasing bilis maglinis. Ang naiiwang urea sa dugo ay maaaring magdulot ng uremia. Ang mga senyales nito ay madalas hindi napapansin, bahagyang pagduwal, pananakit ng ulo, palaging pagkapagod o pagkakaroon ng lasang bakal, metallic taste sa bibig. Dito sa Pilipinas, dumarami ang mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa maling diet sa loob ng maraming taon. Madalas kong tinatanong ang aking mga pasyente, ilang itlog ang kinain nyo nitong nakaraang linggo? Kung mahigit ito sa katatin na itlog sa isang linggo para sa isang 60 pa anyos pataas, oras na para bawasan ito. Bahagi 3. Ang malaking pagkakamali ng pagtanggal ng protina. Dahil sa takot, ang ilang mga senior naman ay tuluyang nag-iiwas sa itlog at karne. Ito ang kwento ni Mang Jose, isang 72 anyos na pasyente ko. Noong malaman niyang medyo mahina ang kanyang bato, tinanggal niya lahat ng paborito niyang itlog at isda at kumain na lamang ng kanin at gulay. Pagkalipas ng 6 na buwan, lalong lumala ang kanyang kondisyon. Nanghina ang kanyang mga binti hanggang sa hindi na siya makapanhik ng hagdan. Bumagsak ang kanyang resistensya at nagkaroon siya ng malalang pneumonia. Bakit? Dahil ang itlog ay kailangan ng atay upang gumawa ng albumin, isang protina sa dugo na pumipigil sa manas at nagpapatibay ng immune system. Kapag kulang sa sustansya ang katawan, kakainin ng katawan ang sarili nitong muscles para makakuha ng enerhiya. Ang prosesong ito ay lumilikha rin ng nitrogen waste. Kaya kahit hindi kumakain ng itlog si Mang Jose, ang kanyang bato ay nahihirapan pa rin dahil sa pagtunaw ng sarili niyang muscles. Ang solusyon ay hindi pag-iwas, kundi ang tamang balanse. Bahagi 4. Ang golden ratio at matalinong pagkain ng itlog. Paano kakain ng itlog ng ligtas? Unang-una, alamin ang inyong EGFR sa pamamagitan ng blood test. Kung ang EGFR ay mahigit 60, ligtas ang isang itlog bawat araw. Kung ang EGFR ay 45-60, isang itlog pa rin ngunit bantayan ang ibang kinakaing karne sa buong araw. Kung ang EGFR ay 30,045, mas mabuting limitahan sa kalahating itlog bawat araw o itlog tuwing makalawang araw. Kung mababa sa 30, kailangan na ng gabay ng inyong doktor. Ang sikreto ay ang 1:1 ratio ng animal protein itlog, karne at plant protein tokwa, beans. Kapag kumain kayo ng itlog sa almusal, samahan ito ng tokwa o munggo. Ang plant protein ay mas mabagal ma-absorb at mas mabait sa bato dahil hindi ito lumilikha ng maraming acidic waste. Bahagi 5. Ang sikreto ng puti at dilaw ng itlog, phosphorus. Marami ang nagtatanong, alin ang mas masama sa bato, ang puti o dilaw? Ang dilaw ng itlog ay may mataas na phosphorus. Kapag mahina ang bato, naiipon ang phosphorus sa dugo. Isipin nyo ito na parang kalawang sa tubo ng tubig. Kapag mataas ang phosphorus, sinisipsip nito ang calcium mula sa buto, kaya madaling mabalian ang mga matatanda. Kung ang inyong lab result ay nagpapakita ng mataas na phosphorus, mas mabuting kumain ng 2 puti ng itlog at 1 dilaw lamang. Ngunit tandaan, mas mapanganib ang phosphorus sa mga processed foods gaya ng hotdog, ham, at soft drinks kaysa sa natural na itlog. Bahagi 6. Ang pinakamalusog na paraan ng pagluluto. Sa Pilipinas, marami ang mahilig sa itlog na hilaw na inihahalo sa mainit na kanin. Babala. Para sa mga senior, mapanganib ito dahil sa salmonella, bacteria, na maaaring magdulot ng matinding pagtatae at dehydration. Gayun din,
Ang hilaw na puti ng itlog ay may avidin na humaharang sa absorption ng biotin, vitamin B7. Ang pinakamainam ay ang soft-boiled egg itlog na malasado. Dito, luto ang puti para patayin ang bakterya, ngunit malambot pa ang dilaw para madaling matunaw. Mas mabilis itong ma-absorb, 91% absorption kaysa sa itlog na hilaw, 50%, bahagi 7. 3-day sample menu para sa Pinoy Senior. Narito ang halimbawa ng menu. Araw 1, isang malasado na itlog, isang bowl ng sopas na may tokwa at malunggay, at isang maliit na hiwa ng isdang bangus. Araw 2, kalahating itlog, pansit mami na maraming gulay pechay, sayote, at nilagang manok breast part, walang balat. Araw 3, steamed egg, parang custard, ginisang munggo, at nilagang hipon, kunti lang. Bahagi 8, mga kaibigan at kaaway ng itlog. Kaibigan ng itlog, ito ang isama nyo. 1. Kabute mushrooms, may anti-inflammatory properties para sa bato. R. Madidilim na lunti ang gulay pechay malunggay, spinach. Ngunit banlian muna, blanch, sa mainit na tubig para mabawasan ang potassium at oxalates. 3. Labanos, radish, tumutulong sa pagtunaw ng protina. Number 4. Kalabasa, mababa sa potassium at masustansya. Kaaway ng itlog, iwasan ang pagsama rito. 1. Processed meats, longganisa, tocino, hotdog, puno ng asin at phosphorus. 2. Masyadong maaalat, tuyo, bagoong o patis. Ang asin ay nagpapataas ng blood pressure na sumisira sa bato. San, soft drinks, may phosphoric acid na nagpapahirap sa bato. Bahagi 9. 5 pagkakamali na, dapat iwasan. 1. Pagkain ng itlog kasama ang gulay na hindi nabanlian, gaya ng spinach na may oxalates na nagiging sanhi ng kidney stones. 2. Pag-inom ng matapang na kape o tsaa agad pagkakain ng itlog. Hinaharang nito ang absorption ng iron. Maghintay ng 1 oras. San, pagtatapon ng dilaw ng itlog ng walang dahilan. Sayang ang choline para sa utak at vitamin D para sa buto kung wala naman kayong malalang sakit. Number 4. Pagpiprito sa sobrang init na mantika. Nagiging sanhi ito ng inflammation. Number 5. Maling pagtatago ng itlog. Huwag ilagay sa pinto ng ref kung saan laging nagbabago ang temperatura. Ilagay sa loob. Bahagi 10. Mga babala mula sa inyong katawan. Panghuli, makinig sa inyong katawan. Magpakonsulta agad kung namamanas ang paa at mukha. Mabula ang ihi na parang may sabon. Palaging pagod at parang nasusuka. Mataas ang creatinine sa inyong laboratory. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa biglaang desisyon, kundi sa maliliit ngunit tamang pagpili sa bawat almusal. Ang itlog ay biyaya ng kalikasan. Gamitin natin ito ng tama para mas mahaba pa ang ating oras kasama ang ating mga apo. Sana ay nakatulong ang mga kaalamang ito mula sa aking 35 taon na karanasan bilang inyong doktor. Hangad ko ang inyong malakas na pangangatawan at masayang buhay. Maraming salamat.